Ang kakaibang ugnayan, mga Golden Boy sweaters, game foul, at ang pamana ni Sweater McGuinness. Ang tila magkahiwalay na mundo ng magagandang damit na niniting at ang pag-aalaga ng mga game foul ay nagtatagpo sa nakakaintriga na kasaysayan ng Golden Boy sweater, isang ugnayan na malalim na nakaugat sa pamana ni Sweater McGuinness at ng mga sweater game foul. Sisiyasatin ng artikulong ito ang nakakaakit na pagtatagpo na ito, sinusubaybayan ang pinagmulan ng parehong manok at ang pangalan ng sweater, at sinusuri ang kontekstong pangkultura na nag-ugnay sa mga ito. Nagsisimula ang kwento sa mga kanayunan ng Hilagang Mississippi at Tennessee, kung saan si Ira Parks, kapatid ng biyenan ng kilalang manlalaban ng manok na si Johnny Jumper, ay maingat na nag-aalaga ng isang natatanging uri ng game foul. Ang mga manok na ito, na kalaunan ay kilala bilang mga sweater game foul, ay nakilala sa kanilang natatanging mga katangian na malamang na nag-ambag sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban at, hindi direkta, sa pangmatagalang pangalan na nauugnay sa isang partikular na uri ng sweater. Bagamat medyo hindi malinaw ang eksaktong detalye ng programa sa pag-aalaga ni Parks, ang epekto ng kanyang trabaho sa mundo ng game foul ay hindi maitikaila. Ang mga sweater game foul ay naging isang hinahangad na lahi, pinahahalagahan ng mga manlalaban ng manok dahil sa kanilang agresibo, tibay, at estilo ng pakikipaglaban. Ang paglinang ng isang partikular na lahi ng mga manok panglaban ay naglatag ng pundasyon para sa kalaunang ugnayan sa palayaw na sweater. Ang pangalang sweater mismo ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay kay George Herman McGuinness, isang kilalang tao sa eksena ng paglalaban ng manok sa Amerika noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Si McGuinness, na kilala bilang sweater, ay hindi lamang isang bihasang manlalaban ng manok kundi isang respetadong tagapag-alaga rin. Ang eksaktong dahilan ng kanyang palayaw ay nananatiling paksa ng haka-haka, ngunit malamang na nagmula ito sa kanyang ugnayan sa mga sweater game foul na inalagaan ni Ira Parks. Ang malawakang paggamit ng pangalang sweater sa loob ng komunidad ng paglalaban ng manok upang tukuyin ang parehong mga manok at si McGuinness mismo ay nagpatatag ng ugnayan sa pagitan ng dalawa. Ang mga kontribusyon ni McGuinness sa pag-aalaga at paglalaban ng mga sweater game foul ay lalong nagpatatag sa reputasyon ng lahi at ang pangmatagalang ugnayan nito sa kanyang pangalan. Ang kasaysayan ng mga sweater sa pangkalahatan ay nagbibigay ng mas malawak na konteksto para sa pag-unawa sa palayaw na sweater. Ang salitang sweater mismo ay nagmula sa mas naunang Guernsey o Guernsey sweaters na tradisyonal na isinusuot ng mga mangingisda sa British Isles. Ang mga matibay, kamay naniniting na damit na ito ay nagbigay ng mahalagang init at proteksyon laban sa malupit na mga elemento. Ang katanyagan ng mga sweater ay tumaas ng malaki patungo sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, na lumaganap mula sa kanilang orihinal na layunin na pangpraktikal upang maging isang mas laganap na kasuotan. Ang pagtaas na ito sa katanyagan ay lumikha ng isang matabang lupa para sa paggamit ng pangalang sweater sa konteksto ng game foul at, kasunod, ang Golden Boy sweater. Ang paglipat mula sa praktikal, gumaganang Guernsey patungo sa mas nakaistilo at potensyal na marangyang Golden Boy sweater ay kumakatawan sa isang pagbabago sa parehong pangkultura na pangunawa at ang material na produksyon ng mga niniting na damit. Ang eksaktong ugnayan sa pagitan ng mga sweater game foul at ng Golden Boy sweater ay nananatiling hindi pagganap na naliliwanagan. Posible na ang pangalang Golden Boy ay napili bilang parangal sa pamana ni Sweater McGuinness at ng mga sweater game foul, marahil ay sumasalamin sa nakikitang halaga at prestihiyo na nauugnay sa pareho. Ang karagdagang pananaliksik sa kasaysayan ng mga partikular na tagagawa ng sweater at ang kanilang mga estratehiya sa pagbabrand ay maaaring magbigay ng mas malinaw na liwanag sa nakakaintriga na ugnayan na ito. Ang pangmatagalang apela ng Golden Boy sweater, kung ito ay umiiral bilang isang natatangi at nakikilalang disenyo, ay maaaring isang testamento sa pangmatagalang pamana ng game foul na hindi direktang pinangalanan dito. Ang kasaysayan ng Golden Boy sweater ay isang nakakaakit na halimbawa kung paano ang tila hindi nauugnay na mga aspeto ng kultura ay maaaring magtagpo at mag-impluwensya sa isa't isa. Ang kwento ay naglalaman ng maingat na pag-aalaga ng game foul sa mga kanayunan ng Amerika, ang mga gawa ng isang alamat na manlalaban ng manok at ang ebolusyon ng isang karaniwang kasuotan. Habang ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang ganap na malutas ang eksaktong ugnayan sa pagitan ng mga sweater game foul at ng Golden Boy sweater, ang umiiral na ebidensya ay nagmumungkahi ng isang mayaman at nakakaakit na salaysay na nararapat na suriin ng mas malalim. Ang pamana ni Sweater McGuinness at ng mga sweater game foul ay patuloy na nag-uugong, na nagpapaalala sa atin ng mga hindi inaasahang koneksyon na matatagpuan sa kasaysayan ng tila magkakaibang mga bagay at kasanayan.